umpisahan namin. Binalita namin a few days ago. Ito nga, makaraan ng ilang dekada ng pananaliksik. Eto't nakalikha na po kayo dyan sa UP, no? Herbal Medicine, National Institute of Health sa UP Manila nitong medicinal tablet mula sa ampalaya o bitter melon para sa treatment, paggamot po sa type 2 diabetes. Ito po, yung dekada na yon ng pananaliksik. At ito, we made the difference. So binalita namin, kailangan iklaro daw na ito ay hindi herbal supplement. Ito ay herbal medicine. Malaman po lang namin, Doktora, anong pagkakaiba ng herbal medicine sa herbal supplement? Okay po. So yung mga herbal supplement, they are classified under food, no? So bale dagdag sa ating pagkain for nutritional value, no? But when you say, at saka, di ba, naalala natin, meron dapat ilalagay na no approved therapeutic claim or ito ay hindi gamot at hindi dapat ipanggamot sa anumang uri ng sakit. Because yung data that is being presented when it is registered, walang proof po na nakakagamot po ito. No? So kaya dumaan po ng medyo matagal talaga na research po ito, team effort. I cannot say na isang tao lang gumawa nito. Buong NIRPROMP at ang institute po ito na merong guidelines kasi po for the registration of herbal medicine sa Pilipinas. Kailangan po may pre-clinical research, meaning titingnan kung mag-work ito sa cells, sa animal models, at makikita na safe po ito. Kung safe naman po to at saka maganda yung kanyang pharmacologic activity, so in this case, lowering blood sugar levels, then gagawa naman po ng clinical trials sa humans. No? So usually yung phase 1, safety data yan or initial efficacy data. Phase 2, naghahanap ng tamang dose. No? What would be the correct dose to use? And phase 3, yan yung malakihang trial. And most of the time, kino-compare din siya sa standard of care. So yung ating ampalaya tablet, dumaan po sa research po na ganito. Kaya maaring po natin siyang ma-register na herbal medicine. Herbal medicine. Okay, that's very good news. So, Dr. Cecilia, I was just wondering, no, kasi yung ampalaya po, kasama po to dito sa TAMA, yung sa dating pa ni Senator Juan Flavier, yung Traditional Alternative Medicine Act. And there were 10 na mga gulay na kasama po dito. Pero itong unang pagkakataon lang po, yung ampalaya lang po, ang ginamit po natin para gawin na pong gamot. Hindi lang po siya supplement. Hindi po. Ang lagundi at sambong, herbal medicine na po. Matagal na po doon sa market. Okay. So classified na. Lagundi for cough, and then during COVID, we did clinical trials sa mga quarantine centers to show na nakakatulong din po ito sa may mga COVID symptoms. No? Okay. So yung sambong naman po, may tablet na rin. Bale yung lagundi, may tablet, tsaka syrup. Ang ating sambong, which is a diuretic, at the same time, it can lyse kidney and urinary tract stones. May tablet na rin po dito. So yung pangatlo, itong ampalaya po. Opo. Actually, we also have a few others that have already reached the stage of full development. Yung Acapulco, yung Tiang Gubat po, nasa Philippine National Formulary na rin po. Yung Ulasimang Bato will be coming out soon rin. So, medyo marami na rin po. Para, actually, our goal really is to be self-sustaining, no? Nakita natin sa COVID, kahit paracetamol, may time na nagkakandala pa tayo just to look for paracetamol. But, you know, if we can make our own medicines, then I think it would be a big help sa ating lahat. Ayan. Good so pag ako namamalengke, ay bili tayo ng ampalaya. Diba? Hindi lamang yung mismong bunga, talagang bibili ka ng ampalaya leaves, ilalagay mo sa munggo, dahil nga alam mo nga na napakaganda nito sa kalusugan. Ito, game changer daw ito, Dr. Cecil. Pero kasi nga,
dahil dekada ng inaral, no? Yung pananaliksik, yung research and development dyan. So, you've tested yung safety niyan, yung efficacy po nito. Ngayon, ang tanong ko, can this replace your medicine? Kung ikaw ay type 2 diabetic, umiinom ng mga metformin and all of that prescribed by the doctor, can you just take this? Okay, we always say kailangan under the supervision of a physician pa rin, no? So, for now, our guideline says usually the first-line drug is metformin. Pero madaming pasyente hindi kayang isang gamot lang, di ba? To control their diabetes. Many patients take 2 or even 3 types of anti-diabetic medicine, no? So, tingnan namin makakatulong to, no, as an additional instead of yung mga mamahalin na acarbose or kasi yung mga add-ons ang mamahal talaga nila, no? So, yun kaya namin sinasabing game changer, no? Because we hope that it will not change the landscape of treatment of diabetes na hindi lang yung synthetic ang pwedeng choice, pero pati herbal medicine maging choice din. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.